Alright, andito tayo ngayon sa bahay ni Tatay Digong or I mean ng mga Duterte family dito sa Yacal Street sa may Central Park, Bangkal, Davao City, Talomo District. Yan, ang video na to ay magpapatunay talaga no, kung gaano kasimple, kahumble itong mga Duterte family. Mantahin nyo, bahay nila hindi kagaya sa bahay ng inyong mayor, ng inyong kapitan, ng inyong governor, congressman na billion-billion ang halaga at matatagpuan sa mga exclusive subdivision. So dito nakatira sila sa community na kung saan masa ang mga tao, or sabihin natin na hindi siya exclusive subdivision, hindi siya exclusive na lugar, hindi siya fully guarded, or hindi talaga siya guarded, wala siyang hindi siya guarded kasi subdivision siya na open. Kagaya lang nun sa bahay nila ni Ma'am Hanilit Abansinya sa may Doña Luisa na pinuntahan natin kanina. So bakit tayo andito ngayon sa Davao sa bahay nila Tatay Digong sa Taal, or bahay ng mga Duterte dito sa Taal? Kasi ito ay taon-taon na ginagawa nila as tradisyon, no? Family tradition ng mga Duterte na mamimigay ng handog pasasalamat or mamimigay ng mga Pasko pahalipay sa mga Davaoenyo, mga Pilipino na pupunta dito para manghingi ng pamasko. So ito yung lugar na mga kapitbahay ni Tatay Digong. Sa likod dito banda ilog. Basta dito lumaki sila Mayor Basti Duterte, sila VP Sara Duterte, sila Kong Pulong, no. Dito sila lumaki sa bahay na yan. Sige lang, at mamaya ay medyo lalapitan pa rin ng konti, no. Sana hindi tayo pagbawalan ng mga natin dito, mga nagbabantay. So yun yung yun yung bahay nila, di ba? Napakasimple lang. Pero syempre, balikan natin yung mga panahon, mga 1960, 1950. So, 1960, 70, 80, yung bahay nila, bungalow. So, pangmayaman na siya, no? Mayaman din naman talaga sila kasi governor ba naman ang tatay, teacher ba naman ang nanay. Kaya paano, mayroon silang malaking income, di ba? Kumikita. Tapos, abogado si Tatay Digong, di ba? Tapos sila VP Sara, abogado, may mga law firm sila. So ito sa Tatay Digong tsaka misis niya, no, dati yung una niyang asawa si Ma'am Hanilit, si Ma'am Elizabeth Zimmerman, flight stewardess, di ba? So mayaman sila, pero hindi nga sila kasing yaman ng mga Romualdez, ng mga Marcoses, na mga magnanakaw kasi palibasa, di ba? So yan yung bahay nila dito. So yun lang ang pinuntahan natin para malaman ho ninyo or meron kayong ideya bakit sila namimigay taon-taon ng mga pahalipay, Pasko pahalipay sa mga taga Davao. So yun ay parang naging nakasanayan na nila, naging tradisyon, no? Like siguro nung araw, mga kapitbahay nga nila dito, ito mga kapitbahay nila, di ba? So syempre knowing na kapitbahay nyo, mayor, bahay ng inyong mayor, bahay ng gobernador, di ba? So syempre lalapit ang mga kapitbahay at makikihingi ng hindi ayuda, pamasko, no, mga grocery ganyan. Kasi tayo naman, hindi naman tayo mayor, hindi naman tayo governor, hindi tayo politician, pero di ba dahil sa meron tayong counting mas may pera tayo kumpara sa ibang mga kapitbahay natin, o tawagin natin tayo yung mas nakakaluwag-luwag kumpara sa ating mga kapitbahay, kabarangay. So di ba namimigay tayo ng mga pangregalo, pamasko, kahit anything, baso, grocery, plato, damit, lahat, no, pwedeng ibigay basta Pasko, araw ng pagbibigayan kasi yan, hindi siya kailangan ng amount. So yan yung bahay na Tatay Digong. Hindi na sila nakatira dyan matagal na kasi nga meron na silang kanya-kanyang pamilya. Ganoon naman talaga, diba, kapag ancestral house, bakit siya na aabandona, iniiwanan siya ng mga taong nakatira kasi nga nag-asawa ng iba si Tatay Digong, si Ma'am Elizabeth Zimmerman, meron na siyang ibang bahay, si VP Sara Duterte nag-asawa, si tawag nito si Kong Pulong nagkaroon din ng asawa, si Mayor Basti, di ba, meron din siya ibang pinagkakabalan sa buhay bago siya naging mayor, di ba? So hanggang sa dumating sa punto na naiwanan na ang bahay nito, wala na nakatira. Pero siyempre binigyan nila importansya kasi nga bahay nga ng pamilya nila yan. So imbes na ibenta or imbes na i-renovate, sirain at gawing mas concrete, yung pinapanatili nila yung estilo ng bahay. Ayan na, basta yan yung bahay nila. Kapitbahay naman nila dito, marami, diba? Do you think kung kurakot ang mga Duterte, titira sila dito, diba? Do you think na kung kurakot yung tatay ni Tatay Digong, diba? Yung vice, yung governor, do you think na hindi sila bibili ng lupa, house and lot sa Forbes, diba? Sa Corinthians, ano ba yung mga lugar, mga
Ayala, Alabang, mga ganyan, Dasmariñas sa Makati. Do you think hindi sila bibili ng mag-acquire ng mga doon, property? Of course, no? Gagawin nila yun kasi kurakot nga sila. Pero dahil nga hindi sila magnanakaw na pamilya, talagang honest to goodness na yung pagtatrabaho nila, tapat sila sa bayan, sinumpaan nilang trabaho at naghalal sa kanila. Kaya yun, naging sila, hindi sila mayaman, no? Na kasing yaman, mayaman lang pero hindi sila super mega super rich. Noble family, well-off living family lang sila. Hindi sila yung pamilyang magnanakaw ng yan nga, ubod ng yaman. Grabe yung tawag nito. Hindi maipaliwanag na yaman, no? Unlike mga Marcoses. So, yun, ang tanong ko dito, curious ako kasi kung ito bang mga kapitbahay nila sa lugar, itong marami, no? Kung sila ba ay pipila pa ba sila sa Potos or yung Pahalipay, sa Pasko Pahalipay. Ang sagot nitong kuya na taga rito din, kapitbahay talaga dati pa dito nakatira. Wala daw talaga, walang exempted, no? Ibig sabihin pila lahat, walang special. Pero sa akin kasi kapag ako si Tatay Digong, ako lang ha. So hindi ko napapipilahin itong aking mga kapitbahay, talagang matagal na, like years ko nang naging 30 years, ilang dekada ko na naging kapitbahay. So parang special ko na sila na hatira na lang diretso sa bahay. Pero yun pala ang sistema is pipila pa rin sila para patas na. And yan naman sa sinasabi ko sa inyo, ancestral house, no, Duterte ancestral house. Ito pala siya ay hindi ito yung bahay ni Governor Duterte, Vicente Duterte, tatay ni Tatay Digong. So hindi siya dito naninirahan. Like itong bahay nito, ang naka-acquire nito is Tatay Digong na. Hindi pala to pinagawa nila Tatay Digong. Ang may-ari lang nito talaga ay Chinese, no. Sabi nung mama ni kuya na gwardiya dito, na taga rito lang din sa Taal. So ang may-ari nitong bahay ay Chinese, tapos bininta kila Tatay Digong, no? Tapos yung inalagaan. So akala ko dati hindi na to pwedeng tirahan kasi nga sa tagal na nito, bungalow, di ba? Ang mga bungalow type ay nasa mga 1960s, 70s, 80s, mga ganyan na. So all I thought na hindi na siya pwedeng hindi na siya livable, yun, no? So pwede pa rin pala siyang tirahan. And in fact, meron daw nakatira dito ngayon na distant relatives ng mga Duterte. So yun yung natin dito, nakuha na information. So kahit paano, nasagot na, no? Oo. Basta ang source ko ay kapitbahay ni Tatay Digong na andito ngayon. Hindi ko lang siya pwedeng videohan kasi respeto tayo, di ba? So taga rito lang siya nakatira dyan sa unahan, kapitbahay lang ni Tatay Digong, nila Mayor Basti. Basta dito lumaki. So itong ancestral house na to ay Duterte Semerman family. So hindi ito sa kila Tatay kay Vicente Duterte yung governor. So it's Duterte Semerman family ancestral house. Yun. So sana ay nasagot na natin. So hindi ko na rin tinanong kung saan naman ang bahay ni Vicente Duterte, no, yung tatay niya tsaka ni Nanay Soling. So it's none of my business. Although magandang din siya idea, pero I think okay na yun, basta mahalaga si Tatay Digong. Ito yung bahay nila, mag-asawa na Ma'am Elizabeth Zimmerman. So dito lumaki ang ating minamahal natin ngayon na si Kong Pulong Duterte, si VP Sara Duterte, at ang napakagaling na mayor na si acting mayor, si Sebastian Duterte, di ba? Ayos, no? Galing, nakatuwa. So yun na, we're done, no? So ang time check pala tayo dito ngayon, it's 10:45, pero nagsisimula na ang pila sa doon sa pilahan. So ang titingnan ulit natin ngayon na update kung gano'n na nga ba kahaba, no? Alas 10 na ng gabi. So tingnan natin. Kasi dati alas 9 pa lang daw nagsimula na yung pila. At nung ako'y nakapunta doon alas 12, lagpas na sa Maypuan. Oo, yung pila. So ngayon asan kaya banda? So let's find out kung asan banda. Ang galing, no? Duterte family, napakasimple na pamilya. Hindi kasi magnanakaw. Pero bago sila nakabili nitong bahay ay nabanggit ni Tatay Digong sa kanyang speech nung siya bumaba at pagka-presidente. I mean nung siya nag-step out na siya. That's July something. Sometimes in July 30 yata. Sinabi niya nga sa speech na wala siyang bahay. Nung vice mayor siya sa Davao City, nangungupahan pa siya sa GSIS sa Matina. So ngayon, ito na yung bahay na nabili niya siguro nung siya binilhan or in-advise na bumili siya sa sariling bahay. Yan na yun. So the story end. So unahan tayo, update tayo sa mga pila. Thank you.